So, ang title po natin ay patungkol sa Building God's Kingdom through the life of remnant. So, last time, pinag-aralan natin that we are remnants of God. So, ang i-build natin, hindi success. Ang i-build natin is Kingdom of God. Muli po tayong manalangin. Panginoon, salamat po sa kapuspusan, sa guidance ng banal na Espiritu. Sa umagang ito, Panginoon, ihanda niyo po ang aming puso, ang aming susislan, upang maranasan si Kristo sa buhay po namin. Patawaran niyo kami, Panginoon, madalas hindi kami nakatuon. But Lord, salamat sa mga chances, sa reminder, Panginoon, na kami ay tinawag mo bilang remnants, bilang isang anak ng Diyos. Lord, sisipin po kami ng ibalang Espiritu, at anumang gawain ni Satanas, yan po inawasak, pinapalaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so sa umaga po ito, pag-aaralan natin ang patungkol sa ano ba yung remnant, ano ba yung pilgrim, ano ba yung counselor. Maraming Christian, busy serving God. Maraming Christian ay walang time to serve God. So sometimes, nananalangin tayo, but it seems like walang sagot. Kaya ang tanong natin, bakit hindi ko makita yung greater answer na binigay ng Diyos? Bakit hindi ako lumalago? Bakit hindi lumalago yung church namin? Kasi sabi ng Panginoon, sa kanyang mga disipulo, huwag kayong magtrabaho, huwag kayong gumawa ayon sa inyong lakas. Anong dapat natin gawin? Anong sanabi ng Panginoon? Panghawakan nyo ang kingdom ng Panginoon. And receive the Holy Spirit. And yung direction ng Panginoon, makikita natin. Darating yung direction ng Panginoon sa atin. Yung early church, binago nila yung kapanahunan nila, not because maraming tao nung time na yun, maraming nananalangin. Or meron silang resources. Nabago yung age nila because they understood God's covenant. Kaya po ngayon, God is calling you. God is calling us to become remnants, pilgrims, and conquerors who build His kingdom. Isa-isahin po natin. Now, let's understand ano ba itong remnant, ano ba yung pilgrim, ano ba yung conqueror. Remember, always remember that you are a remnant. Sabihin mo nga, I am a remnant. I am a remnant. And we are also live as a pilgrim. And then we become a conqueror. Ano yung connection nila sa isa't isa? Ano yung ibig sabihin at connection nila sa isa't isa? Remnant, ibig sabihin, the one who holds covenant. Hindi lang basta siya yung tao na left behind. No, when we say remnant, ang naiisip natin, ako yung natira, ako yung nalibi. Hindi lang yun. A remnant is a person who has discovered sino ba yung Panginoon sa buhay ko? Ano yung mga pangako ng Diyos sa buhay ko? At bakit ako tinawag ng Diyos? Yun yung remnant. Hindi lang basta nandito tayo. Remnant begins with the covenant. May pangako yung Diyos sa atin. Kaya yung mundo, mababago siya sa magitan ng remnant who holds on to the covenant. May mga tao, kadalasan, we fail. Marami tayong circumstances na talaga nagpapahirap sa atin. Pero yung remnant, kahit nararanasan niya yung mga bagay na yon, pinangahawakan niya pa rin yung salita ng Diyos. Tignan po natin yung buhay ni Joseph. Joseph was a remnant. Bakit? Ano kayang ginawa ni Joseph? Kasi pinanghawakan niya yung God's covenant kahit nireject na siya ng mga kapatid niya. Imagine that, no? Minsan sarili mong kamag-anak, sarili mong kapatid, magulang, i-reject ka. Kasi minsan hindi nakikita. Christian ba yan? Ano nangyari kay Joseph? He became slave in the Egypt.
And he was false accused and put into prison. Yun yung nangyari kay Joseph. So sa atin, iba man yung sitwasyon natin, nawa maging katulad tayo ni Joseph na whatever happened, kahit sobrang hirap, kahit ikaw na lang mag-isa, panghahawakan natin yung pangako ng Diyos. Na tayo ay remnant. Meron tayong identity. Tayo ay anak ng Diyos. Ano pong sabi sa Genesis chapter 50, verse 20? You intended to harm me, but God intended it for good. Now, sometimes may difficulties. And then, ang response natin sa situation, Lord, bakit naman binigay mo yung ganito kahirap na sitwasyon? Pero ano sabi ng Panginoon? Ginawa niya yun para sa kabutihan mo. Paano kaya yun? Remnant must receive spiritual strength. Dapat daw ang remnant hindi napokontrol ng mundo. But ang remnant, lagi na-discover yung salita ng Diyos o yung plano ng Diyos. Pero minsan mahirap. Kapag iba na yung kasama natin, iba yung kaharap natin, mahirap. Nakakalimutan natin yung identity natin. Ano naman yung pilgrim? Pilgrim, the one who lives with God's direction. So we cannot see God's direction kung hindi mo alam yung identity mo, kung hindi mo alam na ikaw pala ay remnant. So unang-una, we must hold on that we are remnant. And then that time, papasok tayo, tinatawag ni Reverend June ng pilgrim. Makikita natin yung direction ng Panginoon. Yung pag-explain ng ating sa headquarters, believers are pilgrim because this world is not our final destination. Yung direction natin, hindi lang ito. We are people who are walking toward God's purpose. May purpose tayo. As a pilgrim, as someone who does not live only for visible things. So sometimes, we easily discourage. So ibig sabihin, nakatuon pala tayo sa mga visible things. Pero sabi dito, yung pilgrim, para makita natin yung direction ng Panginoon, huwag tayong tumingin. Huwag tayong mabuhay sa mga physical na bagay. Pilgrim is someone who received training through life. Pilgrim is someone who follow God's guidance step by step. Nung ang Israelites po, nung nagkaroon sila ng journey, papuntang Kanaan, kung iisipin po natin, the Lord is powerful. He provides everything. Pwede namang hindi na sila mag-suffer along the way. Pwede nandun na sila agad. Pero bakit inalaw ng Panginoon na maghirap pa yung mga Israelite time? Kasi po, nais ng Panginoon na matrain sila bago sila makarating doon sa promised land. Matrain na makita yung presensya ng Panginoon during the journey. Matrain sila na makita yung kapangyarihan ng Diyos and even His provision during the very hard times. Totoo nga, no? Minsan ang Kristiyano, ang ideology natin, pagka naniwala tayo sa Panginoon, masaya. Which is tama naman, yun yung nais ng Panginoon sa atin. Pero bakit tayo nakakaranas ng situation na talagang pigang-piga na tayo at parang it's about to give up? Kasi hinahanda pala tayo ng Diyos sa mas malaking bagay. Yung pong wilderness, hindi siya place of suffering. Anong sabi ng Panginoon? It is a place of preparation. So kung may situation ka na hindi maganda ngayon, sabihin sa sarili mo, it's a preparation of God. Matayan natin yung mga remnants na nakakaranas ng difficulty sa school, sa family, sa work, sa ministry. Dapat ang tanong natin, hindi, ano ba nangyayari sa akin? Ang tanong pala dapat natin, Lord, ano yung pine-prepare mo para sa akin? So sometimes, yung simple question natin, it will lead us to positive things. Kaya tayo na din naagakaroon ng unbelief kasi negative yung thought natin. Pero again, wilderness,
hardship is a preparation ng Panginoon sa atin. So yun yung mindset ng pilgrim. You must see God's direction. Ano naman po yung conqueror? Conqueror is the one who fulfills God's mission. We cannot fulfill God's mission kung di mo kilala na ikaw ay remnant. Kung nalusol natin na we are the remnant, hindi natin magagawa yung mission ng Panginoon. Hindi rin natin magagawa yung mission ng Panginoon if we cannot see God's direction, na kapag may problema, gumigay pa na tayo. So again, problem is a preparation ng Panginoon para maging matatag tayo, matuto tayo, manampalataya, magtiwala sa Panginoon. Conqueror is not someone who wins by human strength. Pag sinabing conqueror, nasakop mo lahat. A conqueror is someone who experiences God's power and accomplishes God's plan. So check natin, am I a conqueror o hindi pa? This time, hindi pa tayo conqueror. That's our prayer topic. Oo nga, Lord, hindi ko pa na-accomplish. Wala pa akong disciple. Yung church namin, ganito pa yung situation. But Lord, nawa hindi tayo magkaroon ng discouragement kasi tayo-tayo lang. But ito yung maging prayer topic natin na God is preparing us na magtiwala sa Kanya. Kaya kung nananalangin ka, tapos walang answer, or may gusto ka, tapos di mo nakuha. So it must be a preparation ng Panginoon. So hindi pa tayo para doon. Ano bang sabi sa Romans chapter 8, verse 37? In all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Yan natin yung buhay ni Joshua and Caleb. They represent as a conqueror. Bakit po? 12 spies was sent to the promised land. Yung 10, tumingin sila, natakot sila. This city is so big, hindi natin ito makakonquer. There's so many people na matataas, na malalakas. But alam niyo ba, si Joshua and Caleb, sila lang dalawa yung nakita, ito yung pangako ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin, kaya natin to. Gagayad tayo ng Panginoon. Pinanghawakan nila yung pangako ng Panginoon, yung God's covenant. Naniniwala sila lang yung Panginoon yung magbibigay ng power sa kanila to overcome yung mga challenges pagdating nila doon sa promised land. Dahil si Joshua at Caleb, meron silang correct spiritual identity, ano nangyari? They could enter Canaan. So sometimes tayo, ano ba yung Canaan natin? Ano ba yung dream natin? So yun din yung maging prayer natin, Lord, ano ba yung direction mo? Saan ba ako papunta? Doon ba sa pangakong lugar? O baka naliligaw na po ako? Again, in every places na pupuntahan natin, walang madali. Pero naman, makita natin yung tunay na direction ng Panginoon. Remnant, pilgrim, and conqueror. Again, remnant, ito yung mga tao na nakareceive ng covenant ng Diyos. God gives you identity. Sabihin nyo nga po, I am God's child. I have God's commission. Pilgrim, ito yung tayo, nakareceive na tayo ng journey. God trains us through life. Kung ano yung buhay natin na yun, di man madali, but tinitrain tayo ng Panginoon. Every place God sent you is your mission field. Sa bahay ka lang, ang mission field mo, yung anak mo, yung mga magulang mo. Kung sa eskwelahan ka, estudyante ka, ang mission field mo, yung mga classmate mo, yung mga teachers mo. So sometimes, no, pag estudyante ka, parang kapag ka i-approach yung teacher when it comes to sharing the gospel. So it must be our training ground, no? Na i-prepare tayo ng Panginoon
na ma-share yung gospel sa mga mission field na meron tayo. Conqueror is receiving answer. So, ito na yung answer. So, bakit wala akong answer? So, ibig sabihin, pag wala tayong answer, hindi po tayo conqueror. Nalusold natin yung remnant, yung pagiging remnant at yung direction ng Panginoon. So, God's work through you para ma-fulfill yung purpose niya sa atin. God uses our life to save people and to change the future. Yun yung plano ng Panginoon. So, paano ko gagamitin ng Panginoon kung mali-mali naman yung decision ko, yung buhay ko? But again, huwag natin tignan na ganun yung buhay natin. God is preparing me para mag-focus. God is preparing me para bumalik. God is preparing me para makita na ipoprovide ng Lord yung pangangailangan ko. Amen? Ano yung goal, no, ng pagiging isang remnant? Yung purpose ng pagiging remnant, hindi lang ito yung personal blessing or success. Kasi naiintindihan ko naman, alam ko na yung mabuting balita. Yung remnant, ito yung mga tao na inihanda na ng Diyos. Kaya ikaw, Christopher, inihanda ka na ng Diyos. So sometimes, napapagod tayo, nahihirapan tayo, nagsasawa tayo sa routine ng buhay natin. At anong sinabi ng Panginoon, you are a remnant. Piniprayer ko na yung para anong mangyayari bukas. But because we lose hope na tayo ay remnant, even the answer for tomorrow, hindi na natin makita. So, inihanda ka ng Diyos para sa church, para sa field, para sa future generation. So, remnant must prepare 3 things. Ano yung 3 things na yun? Spiritual power, intellectual power, life economic power. So sa ating visa application, may nakalagay doon, hindi tayo masasara economic status. Ibig sabihin, mababa pa. But again, it must be our prayer topic na dapat remnant tayo. Makikita natin yung direction ng Panginoon. Makikita natin yung answer ng Panginoon sa atin. So, may mga bagay na hindi nangyayari. Maybe we are lack of prayer, we are lack of faith. Hindi prepare yung vessel natin. But nawa, may we gain spiritual power, knowing God and enjoying His presence. Magkaroon tayo ng intellectual power, developing our skills, our knowledge, para mas ma-influence natin yung mundo. No? Magkaroon tayo ng malakas na economic power, no? Becoming capable para makapag-serve tayo sa mission na binigay sa atin ng Panginoon. Again, remnant. Pag sinabing remnant, sino ba ako? Yung identity ko. I am God's chosen person with a covenant. So yun lang yung panghawakan mo. Magbabago ang lahat. Pilgrim, how do I live? Paano ba ako mamumuhay kasama yung Diyos? I walk with God's guidance. And conqueror, bakit ako nandito? I am called to accomplish God's mission. So yun pala yung purpose ng buhay natin. Yung purpose ng buhay natin, hindi lang yung basta nakapag-around the world tayo. Maging successful tayo. But tinawag tayo ng Diyos para ma-accomplish yung mission niya sa atin. Point number 2 po natin, prepare yourself like David. Sabi sa 1 Samuel chapter 17, si David, nagkaroon siya ng victories. Hindi nung naging king na siya. Nung naging king siya, hindi natin masasabi na victorious siya that time. Sabi dito, nagkaroon siya ng victory o nagsimula yung victory niya, simula pa lang nung siya ay shepherd. Kasi that time, God prepares him bago siya dalhin sa pagiging king. So tayo, mga sabihin, hindi tayo victorious ngayon. We are already victorious. Simula nung nalaman natin na we are remnant,
tayo na po ay victorious. And God is preparing us sa future na inihanda ng Panginoon. Kaya ano po dapat natin gawin? We need to meditate on God's Word. So David po, constantly meditate on God's Word. Kaya sometimes, dito tayo na-fail, nami-miss natin yung meditation ng salita ng Diyos. Kaya nga, alam niyo kung ginawa ni David, nakasulat siya ng Psalms, ng mga awit. No, yung kanyang puso ay punong-puno ng mga pangako ng Diyos. Kaya po, yung mga mananampalataya, na pinipid niya yung buhay niya ng salita ng Diyos ay magiging strong spiritually. So, kung nagkakasakit tayo, it's sign or it's ito yung mga bagay na humihina even our physical because we are lack of meditation. Katulad po ng ating mga cellphone, everyday charge natin siya. Ganon din po sa spirito natin. So sometimes, charge lang natin yung spiritual life natin every Wednesday, Friday, kapag may prayer meeting. Sabi po dito, everyday, i-charge natin through God's Word. Without spiritual food, we become weak. Ang signal ng katawan natin, kaya may sakit tayo because we are spiritually weak. Pangalawa po, develop our skills. Si David, nag-practice siya ng sling. Kung iisipin mo yung sling, parang very simple lang siya. Lahat kayang gawin. Pero si David, pinractice niya yung pag-tirador. Kaya dumating, nung na-meet niya si Goliath, handa na siya that time. So imagine, no? Kaya tayo, we must discover our talent. Para pag dumating, yung malaking sakuna sa buhay natin, we are prepared. Kaya po sabi dito, prayer is not an excuse for laziness. Kaya pinagpapala ng Diyos yung mga nagpe-prepare. Si Chardo, lagi niyang sinasabi, mag-aral ka ng ganito, pumasok ka ng ganito. So sabi ko, hindi ko na kaya yan, hindi ko naman kasi ako kasing talino para magawa lahat yan, no? But again, nung minimeditate ko to, we must prepare. Kaya sabi din sa mga messages natin, no, from our Korean brethren, kailangan aralin mo din yung mga na lumalabas ngayon, like AI, dapat alam na natin na alam natin ng computer, na sometimes marami tayong excuse, ay, tanda na ako para dyan. Pero sabi dito, develop our skills. Kung meron pa tayong mga bagay na hindi alam at pwedeng pag-aralan, pag-aralan natin. As students, sa mga estudyante natin, nananalangin kayo para makapasa, nananalangin kayo para ma-survive niyo yung araw-araw ng pag-aaral, hindi madali, no? Para magkaroon ng good grades. Pero kung ang isang estudyante hindi siya mag-aaral, pero nananalangin siya, kulang yung preparation. Kaya po, pananampalataya at preparation, kailangan they go together. Pray with action. Pangatlong bagay po, bilang preparation ng sa sarili natin, pray continually. Prayer connects us to God's power. Ito din, nami-miss din natin ito most of the time. Jesus told the disciple to wait for the Holy Spirit. And then power comes through prayer. Kung mahina ka ngayon, alam mo na yung sagot. Lack of prayer tayo. Yung isang ilaw, hindi siya magliliwanag unless nakakonect sa electricity. Ganon din tayo mga Christians, mga anak ng Diyos. Hindi tayo magsashine kung hindi tayo connected sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalig. May isang nanay, sabi niya, pag nakikita ko ito, nagliliwanag siya, di ko alam kung ano meron sa kanya. Na-experience niya na po ba yun? So naman, na-experience natin na hindi man tayo nagsasalita pa, makita nila na tayo ay nagliliwanag na.
Dahil tayo ay anak ng Diyos. Point number 3, build God's church, not your own kingdom. Sabi ng Panginoon, build your own kingdom. Our own reputation, sorry. He told us to build His kingdom. Hindi yung reputation natin, yung i-build natin. Hindi dahil magaling tayo. Sabi ng Panginoon, build His kingdom. Una po, build the 3 courtyard. The church must always prepare a courtyard for Gentiles. A place kung saan yung mga unbeliever ma-encounter nila si Christ. Now, sometimes kapag naka-invite, overwhelmed sila. Uy, gusto ko dyan. Pero hindi sila nagtatagal. So nawa, magkaroon tayo ng lugar na kung saan yung mga unbelievers, yung mga hindi manampalataya, makilala nila si Kristo. Pangalawa, courtyard of prayer. Church that prays will experience God's power. Kaya po yung panalangin, binabago niya yung tao at yung sitwasyon. Pangatlo po, the courtyard of the children. Yung next generation is God's future. Kaya sa mga may anak dito, we must build a courtyard for children. If we neglect children, ngayon, tomorrow, manghihina ang mga churches. Kaya importante yung mga nanay, mga tatay na may mabuting balita. Katulad lang po ito ng pagtatanim ng puno. It requires years, effort, para mamunga. Teaching children ng mabuting balita, ito yung magpuproduce ng future pastors, singers, praise leader, missionaries, leaders, and evangelists. So, importante yung courtyard for children. Kaya meron tayong school. Hindi lang to for business. We are building courtyard for children. And then make people church-oriented. Our goal is not created followers para lang sa sarili natin. Kasi naniniwala sila kung magaling ako. Hindi po. Yung goal natin ay matulungan natin yung tao na ma-lead kay Christ at sa church. Kaya po, yung naglalast forever is yung God's church. Yun lang po yung naglalas. Kaya po sa mga teacher, hindi lang tayo basta nagtuturo para dumipende yung estudyante sa atin. Tinuturuan natin sila para mag-grow by themselves. Katulad din po ng pag-disciple, no? Tinuturuan natin yung disipulo natin na maging malalim kay Kristo at maunawaan yung church. Point number 4, ito po yung final answer, is building God's kingdom. Kaya po yung first and last message ng Panginoon is all about kingdom of God. Nung tinuturo ni Pastor Jang yung kingdom of God, di ko maunawaan. Everyday yun. Yun lang, talagang magaling sinuksalim sa explanation ng kingdom of God. So lahat dito sa Bible, lahat ay nakatuon sa building God's kingdom. Kaya po, pag tayo ay pinanghawakan yung mga pangako ng Diyos, the Holy Spirit give us strength, give us power. Kapag meron tayong power, yung door automatically open. Yung buhay natin, unti-unti nagbabago. Yung church, unti-unti lumalago. Yung future generation natin, no, nare-raise up. Yung nation natin, naririnig yung mabuting balita. So,
Most of you, alam niyo yung situation ng ating bansa. So, nawa po isahan natin sa prayer yung ating mga leaders. Nawa magkaroon sila ng mabuting balita para mas malig yung mga tao sa mabuting balita. And then, when we hold on to God's covenant, God's kingdom is established. So, ano po yung greatest answer ng Panginoon sa atin? God's kingdom. Ano po yung greatest answer ng Lord sa atin? God's kingdom. Kaya po yung title natin, Build God's Kingdom Through Remnants. For our conclusion, may question sa atin, no? Are you simply working hard or are you building my kingdom? Sometimes, baka we are trying not to be the best. Magbibigay lang tayo ng effort. We are working harder para sa sarili natin, hindi para sa Panginoon. So this is a question na iiwan ko po sa inyo na maging prayer topic natin. Katulad ni Paul, na-discover niya yung mission na ng Panginoon dun sa time na piniprepare siya ng Diyos. Si David, ganun din. No? Hinihanda siya ng Panginoon through the Word of God, prayer, and being faithful. Yung early church, nakadependent sila sa Holy Spirit, hindi sa kanilang strength. Katulad ng Panginoon, na sinabi niya, build a church that welcomes the nation, pray faithfully, raises the next generation, and prepare disciples who are centered on Christ. Kaya tayo po, we must live as a remnant, pilgrims and conquerors, holding firmly to God's covenant. Bakit sinabing firmly? Kasi nalulus natin. So, firmly hold on to God's covenant. So, nawa, hindi mo natin makita, hindi tayo mag-pursue dun sa mga temporary success, but bilang isang remnant, we will be a witness that establish the kingdom of God. So, magitan ng buhay natin. So, ngayon po, no, ang prayer topic natin, am I living as a remnant or am I controlled by my circumstances? Am I preparing myself daily through God's Word, prayer, and faithful practice? Am I helping build God's kingdom and His church or only pursuing my own goals? Bakit ba tayo nasa church? If we choose God's covenant above everything else, yung pong banal na spirito will empower us. And the door will open and our life will be blessed. Ang family natin, yung church, yung community, even the nation. Kaya sabi ng Panginoon, isang tao lang sa pamilya yung maniwala, pagpapalain ko. How much more buong family natin ang naniniwala? Sometimes, nalulusod lang po natin yung identity natin. That's why we cannot see God's direction and we cannot see the answer. Nagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus. May we all gain spiritual strength through prayer, through today's, 3 days, prayer, word, and evangelism. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat dahil pinaunawa mo sa amin yung identity namin na whatever happens, kami po ay anak ng Diyos. Yung mga decision, yung mga bagay kaming nagawa na hindi naka-align sa plano mo, Panginoon, o sa naisin mo. But thank you, Lord, dahil ikaw ay nagbubukas ng daan, ng pinto upang makabalik ako at maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga taong narito. Tunay nga na hindi kami makontrol ng sarili naming emotion, sarili naming circumstances. But Lord, makontrol kami ng Holy Spirit. Mag-guide kami ng Holy Spirit upang makatuon kami sa mabuting balita that Jesus is the Christ, the solution to all our problems. Si Jesus lang ang Kristo sa buhay natin. Kaya Lord, ano bang gawain ni Satanas, Panginoon, upang madaya kami
na makita namin yung mga mahal namin sa buhay na kalaban, upang ma-deceive kami, Panginoon, na kami nawasak, inaalis at pinapalaya sa pangalan ni Jesus. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magtuon lang sa mabuting balita. May we live as a remnant, as a pilgrim, and as a conqueror. Lord, prepare our vessel to receive the greatest blessing na inihandagin mo sa amin. Thank you, Lord. And as we have our journey, as a preparation, Panginoon, upang makarating kami sa promised land na ipinangako mo, Panginoon, help us. Tulungan niyo po kami na ma-endure at maging malakas upang malampasan namin ang mga sitwasyon, ang mga bagay along the journey, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.